Umarangkada na ngayong araw ang pagdinig ukol sa malawakang pagbaha na nangyari sa Luzon matapos manalasa ang bagyong Ulysses. Kabilang sa mga nabusisi ay ang mga flood control projects ng pamahalaan at ang problema sa reforestation. Ang sentro ng balita mula kay Eunice Samonte. Yes, Eunice. Yes, Gani, mahigit isang linggo matapos ang pagbaha sa Cagayan Valley at sa mga katabing probinsya nito. Sino nga ba ang may pananagutan dito o ang mas magandang tanong ay ano nga ba ang pangmalawakang solusyon dito? Ito ang sinusubukan sagutin ngayon sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa issue ng flood control. Sa pangunguna ni Senator Manny Pacman Pacquiao na itanong sa pagdinig kung bakit nga ba naging sobra-sobra ang tubig ng manalasa ang bagyong Ulysses. Ayon sa DPWH, mayroon pa kasi mga hindi pa tapos na flood control project nang dumating ang bagyo. Kabilang na nga dyan ng Phase 4 project ng DPWH kung saan plano nilang maglagay ng mga flood wall sa Pasig, Marikina Basin na siyang pinakamalaking river basin sa Metro Manila na inaasahang matatapos pa sa 3 o 4 na taon mula ngayon. Isa rin sa nakikita ng DPWH na dahilan ng pagbaha ay ang dumarami mga infrastructure at building na itinatayo sa mga lugar na dati-dati ay mga puno. Kung inyo nga makikita dito sa larawan na ito ng Marikina River land mass cover, ang color green dyan ay yung grassland at ang yung red naman ay yung mga buildings. Mula 2005 ay kakaunti pa labang ang mga built-up na mga infrastruktura pero nitong 2017 ay halos sakop na rin nitong pula ang natitira pang mga puno sa lugar. Ayon sa DPWH, ibig sabihin nito, mas mababanda ang soil absorption sa Marikina River Basin land cover dahil sa mga nakakalbong mga kalikasan. Kumpara kasi noong Ondoy ay wala rin umanong tigil ang ulan na dala ng Ulysses kaya agad rin ang naging pagtaas ng tubig sa mga dams. Ayon nga kay Senator Juan Miguel Zubiri, dapat bigyang pansin ang reforestation o yung mga muling pagtataguyod ng mga kagubatan at pagtatanim ng mga puno para sa pagpigil ng pagbaha at pangpataas ng soil infiltration. Kasama sa mga project na binibigyang plano ngayon ay ang 6 dams na plano ng DPWH sa Cagayan River na nagsisimula nito nakaraang taon kung saan 2 sa mga dams na ito ay flood control dam habang ang 4 na dam naman ay magiging multipurpose dam. Kabilang rin sa long-term plan nila ay yung mga diking system o yung paglalagay ng mga dike sa paligid ng Cagayan River para maiwasan na yung nangyaring matinding pagbaha sa mga susunod pang bagyo. Nagpapatuloy naman ang pagdinig ng Senado tungkol rito sa mga oras na ito. Back to you, Gani. Maraming salamat, Eunice Samonte.